nalo-lower down natin. So protects your fish and shrimp, yan, fights harmful bacteria naturally dahil yung atin po it's a very good pathogen killer. Yung Japanese technology natin na CHC Aqualife. Nabuboost niya yung immune system kaya po less po yung nagkakasakit and mas mataas po yung survival rate. Faster growth, yan, bigger harvest, improves digestion, again, yan. So safe and sustainable, no harmful chemicals. Yan. So, eco-friendly and consumers safe again. Ba tayo niyo po ba? So, some of our clients, ito po yung ating biofloc, 'di ba? Alam ko nasa 300 hectares to, pero ang inalagaan natin dito, biofloc, nasa ano lang po, 3,000 square meter lang. Dalawang fund lang or dalawang butas yung talagang may Aqualife and activator. Ang nangyari po doon, yung may aerator, doon lang po siya nilalagay. Pero yung gitna po, wala. Pero doon po muna tinitreat. Tapos, doon sa dalawang butas, pagka yung salinity po, minomonitor natin, nagre-refill na lang po nung treated water. Kumbaga, tatlo po siya, isa, dalawa, tatlo. Yung nasa gitna po, yun yung treated ng Aqualife and Activator. Then yung nasa dalawang kabila, yun yung pinapalitan ng water. And yun yung may laman na tilapia. Grabe po yung survival rate nila, nakalagay po dito. Yan. So, high quality yung tilapia, very cost effective po and profitable. Yan, total projected sales nila ha, kasi 80% po ang survival rate nila, nasa 3.5 million. Doon lang po sa napakaliit na fund area nila na naka-biofloc technology. So, 100,000 tilapia fingerlings lang po ang nilagay. Sa 120 days lang po, magaganda na yung size. Normally 180 days po dapat. Sa feeds consumption niya, ito naman po 2 bags per 1,000 fingerlings. So, naging maganda yung water quality. Again, ito po nakalagay, 90 to 92% ang survival rate niya. Lalo nung sa Banamay po nila, umabot pa ng 94% ang survival rate. So, less space po ang required. So, 1.2 square meter lang instead of 5 hectares. Grabe, di ba? Ang maganda, control nyo po yung environment. Yan, yung fish kill, mape-prevent natin. So, total of 130 kilos ang nagamit nila for the whole grow po or whole cropping po. Sa dalawang fish pond po na tig 1,200 square meters lang. Napakaliit lang. Okay, above average growth rate. Yan, 3 fingers na po agad. Yan yung mga nagpapalaisdaan kung ayun yung magagaling sa palaisdaan dito, alam nila yan, 3 fingers na po in 57 days lang. Ganun po kabilis. So, Mabalacat, Pampanga po ito. So, attorney po yung may-ari. Ito naman po, congrats to Doc Jomar. Yan, pang 7th time delivery na siya. So, ibig sabihin, 7th time, na natin siya, regular client na natin siya. Ibig sabihin, pag umuulit ang client, very effective po ang product natin. Okay? So, yan, sa Riso Farm, ginagamit nila ang kanilang 400 to 800 hectares. Wow. 10 hectares po, napakalaki na. Ito po, 400 to 800 hectares of tilapia and Banamay Pond. Naging maganda daw po yung harvest nila, tumaas yung survival rate, na iwasan yung incidence of fish kill dahil naging maganda ang water quality, nasa good range and dissolved oxygen level, maintain yung ammonia, nitrate, nitrite, at sulfide level sa tubig. So, yan po yung mga kino-consider natin. Yan yung nabanggit ko rin kanina, diba? So, ilang linggo lang order sila ulit, lalo na iba yung panahon. So, matter talaga yung panahon. The good thing sa ginagawa natin ay we're able to help fish farm operators to solve the problem sa palaisdaan nila using our best Japan technology, Aqualife. Yan. Syempre, dahil kumikita sila, tayo rin kumikita, diba? Kasi tuloy-tuloy pa ang purchases nila. So, testimonials po, share ko lang. Yan. Syempre, hindi naman pwedeng kwento-kwento ko lang na maganda yung ating Aqualife. Yan. So, ito po si Ma'am Rose, according to her, experience po niya sa kanilang client sa Menalin, Pampanga, 14.5 hectares ng fish pond, tilapia, nung hindi pa gumagamit ng ating technology, pag umabot na ng 100 tons ang kanyang harvest, parang jackpot na po. Sa 100 tons daw po jackpot na, diba? Pero hindi po niya akalain nung gumamit siya ng Aqualife and Activator for pond preparation, tumaas po ng 180 tons. So 80 tons po yung nadagdag ang kanyang harvest. Kaya sobrang tuwa niya po.
plus bumaba po ang kanyang feeding consumption. So nakatipid siya sa feeds. Nakatipid na po siya at halos naging doble po ang kanilang harvest. Kaya tuwang-tuwa po ang ating client. Tunay po na napakaganda ng technology na meron po tayo. Pinapalakpakan yan. Grabe, 'di ba? So ito naman po from Jomar, yan kay Doc Jomar. So 800 hectares, ito yung pinakita ko rin siguro kanina. Ito siguro yung kanyang unang order. Yan. So palaisdaan ang patuloy na tumatangkilik ng Japanese technology sa loob ng 2 taon. Oh, ang tagal na po nitong testimony na 'to. So ibig sabihin ilang taon na po natin siyang client. Napanatili nilang maganda ang kanilang harvest at profit. Kaya naman ang CHC Japanese Technology Aqualife ay naging way of life sa kanilang aquaculture farm. Grabe po. Sarap pakinggan. So next, ito naman po ang testimonial ni Sir Christopher Sabado. Yan, ito very exciting. 7 hectares ng pond at naghulog po ng 580,000 fingerlings na tilapia na ginamitan ng Aqualife. Makaraang magdanas ng pinakamatinding init ang bansa sa mga nakaraang buwan na nagtala din ng pinakamataas na level ng alat. So grabe, pati po alat. Yan sa kanilang lugar na umabot ng 22 PPT o very technical to, 22 PPT sa kauna-unahang pagkakataon. So maraming tinamaan ng fish kill sa taas at ng alat at dahil nasa 15 PPT lang ang karaniwang pinakamataas na kinakaya ng mga tilapia sa alat o 15 lang pero umangat po ng 22. So malaki yung talagang itinaas. And then, manghang-mangha ang mga katabi niyang fish pond dahil bukod tanging siya lamang ang hindi namamatayan ng isda at kinakitaan talaga ng tibay at lakas ang kanyang mga alaga dahil sa Aqualife. Laking gulat din nila ng masaksihan ang kanyang harvest na ubabot pa ng mahigit 80 tons na nasa kadalasang 60 tons lang. Yan, 20 tons po yung nadagdag. Kung kanina 80 tons dahil mas malaking area, ito po, 20 tons. Malaking bagay na po yun. Ibig sabihin, natutulungan natin yung mga fish pond owners natin, yung mga, syempre, mga businessman po yan. Hindi lang po natin na tutulungan yung kanilang palaisdaan, syempre, natutulungan din natin na mag-increase yung profit po nila as a business person. Okay? So, laking gulat nila na masaksiyan ng harvest, umabot, ayan, 80 tons. Isa pa dyan, ang feed consumption nila ay karaniwang inabot ng 5,200 kabans sa 80 tons na ani nila. Sa ngayon ay nasa 4,200. 1,000 kabans po ang natipid. Ay, grabe ang taas. Yan. Dati 5,200 kabans. Ngayon po, nung gumamit ng Aqualife, 4,200 kabans na lamang. Sa parehong dami ng ani. Sa paggamit nila ng nilamang ando ng Aqualife ay nakatipid sila sa feeds ng 1,000 kabans na nagkakahalaga ng halos 1 million 1 million pesos na naka-ani naman sila ng mahigit sa 80 tons na tilapia sa kabila ng mga hinaharap na suliranin sa panahon. Kaya naman malaki talaga ang kanilang kinita habang madami naman ang nalugi na iba. So salamat po sa Aqualife yon. Maganda po guys, I need your help to create, 'di ba? Awareness na may ganito pong technology nag-exist kasi marami pong mga palaisdaan operator na kailangan po talaga ang tulong natin. Okay po? So, natututo po ba tayo? Yan. Yan. Yan, natututo po ba? Yan. Yes. Sige. Ano muna tayo? Engagement. Tingnan ko nga kung gising pa kayo. Sino ba yung active dito? May paraffol ako dun sa mga active yung mga nandito sa chat box natin yung laging nagko-comment. Yan. Pwede kayong kasama kayo sa mga paraffol mamaya. Yan. So, okay. Yan. So, ang bilis niya sa raffle. Pag may raffle. Ang bilis. Okay. So, paano ba siya gamitin? So, guys, sana natututo tayo na kapag may mga palaisdaan operator tayong kausap, alam natin kung ano yung sasabihin natin. Okay? So, paano ba siya gamitin? So, yan yung mga kadalasang tinatanong sa palaisdaan. Actually, ang preparation nito, guys, sa 1 kilo, normally 200 liters, pero mas maraming mga fish pond operator na ginagawa nilang 1 kilo, 100 liters na lang po, mas concentrated, or 1 drum, yung maliit na drum. So, kailangan nyo po siyang ibabad. Okay, 1 kilo Aqualife, 100 liters. Kailangan nyo po siyang ibabad for
6 hours, pero yung iba po 3 hours okay na, pwede naman po. May mga cases po na binababad na po siya dun mismo sa bangka. Okay, kung ano po yung bangkang ginagamit nila 'pag nagpapakain, 'pag naglilibot, pakain or ano, yun din po yung bangka. Nilalagay na siya sa bangka, yung water dun na po binababad. So after 6 hours binabangka, tinatabo-tabo na lang po dun sa buong area ng palaisdaan. Per hektarya po ito, okay? So then apply thoroughly, spray in the soil area. Kumbaga kapag wala pang tubig kasi land preparation, so una, meron po tayong dalawang method. Yung method 1, sa land preparation po, ang per hectare natin, normally 1 kilo activator and 1 kilo Aqualife. Sa 200 liters na po yan. Pinaghahalo na po namin siya. Okay? Pero may mga instances din po na ayaw na po ni client mag-activator kasi minsan nakikita nila basura yung label, so baka hindi siya for palaisdaan. May mga cases din po na ganun, wala naman pong problema. Ang ginagawa po natin, 2 kilong Aqualife na po. Okay? Kung gusto nilang tanggalin na yung sodium cyanide para mas makatipid, pwede naman po. Pero kung ayaw nila, Huwag niyo pong turuan, okay po? Kung ano po yung normal protocol nila, we respect that kung gusto pa rin nilang gumamit, okay? Pero mag-suggest lang po tayo. Even po sa farming, ganun din po. Hindi po tayo pwedeng magmarunong kasi mas magagaling po sila, okay? So, application schedule, 5 days po before stocking ng fingerlings natin. So, tuyo pa po yun. Inano na po after mag-sun dry. 'Di ba? Normally, pagka naglinis yan, tatanggalin yung mga scavengers, 'di ba? Sa sun-dry nila, pwede na pong mag-apply ng activator. So, kailangan lang po, medyo basa lang po yung lupa. Okay, so ibig sabihin, kailangan natin ng lagyan ng moist yung soil bago i-activator or i-aqualife. So, 5 days po yon bago mag-stock ng fingerlings. And then, apply 2 kilos po. So, 2 kilos po yon. So, bago tayo mag-apply ng fingerlings, tama po? So, 2 kilos na naman po, magbababad na naman po tayo, 2 kilos sa 200 liters, okay? Or yung isang bangka na maliit na ganon, umaabot din po yan ng 200 liters. 10 to 15 days after po, mag-stock naman po ng fingerlings, okay? So, pangalawang application na po ito. May mga client po, optional naman po ito, na they may apply 500 grams to 1 kilo every 15 days po until harvest na po yun. Parang maintenance lang po. Kasi yung iba po, lalo yung mga technical person, ang mindset po nila, kailangan laging may presence ng microorganism po. Okay? Kaya yung iba pong ginagawa, yung imbes na 500 grams, minsan hinahati nila yan every week 250 grams per hectare. Okay? Meron din naman pong palaisdaan owner na gumagamit ng urea sa kanilang palaisdaan, pero ang naging alternative niya po, instead of using urea, yung ating Maxigro. Hinahalo niya po yun, okay? Kasabay ng Aqualife, doon sa unang application po, naglalagay na ng Maxigro. Nakakatulong din po yon para mag-establish po ng algae, okay? So, alam naman po ng palaisdaan owner kung kailan na siya mag-a-apply ng, ano niya ng kapag medyo nag-establish na yung algae, saka po maglalagay ng for second application ng ating Aqualife. Okay po? So, nakasunod po ba? Again, land preparation, 5 days po bago magpasok ng fingerlings. Make sure basa lang po yung lupa. And then, syempre, pag nagpasok na ng fingerlings, magpapasok din po yan ng water. And then, intay po tayo. Kung ano po yung normal water na ginagawa ni farmer, yun pa rin po. Wala po tayong babaguhin sa kanilang protocol. Same lang kung kailan, kung gaano karaming pinapasok nila bago maglagay ng fingerlings or kapag after maglagay ng fingerlings, same pa din po yung water. Okay po? So, 2 kilos po sa unang application bago maglagay ng fingerlings. Then 10 to 15 days after, 2 kilos po ulit ng Aqualife natin. Then optional na lang po kay client. Minsan po gusto talaga nilang nag-mega dose. Yan. Paano ba tatanggalin ko? Gushit. Yan. So optional po again yung 500 grams to 1 kilo every 15 days until harvest. So method 2 naman po tayo. Ay, siglit. Yan. So method 2 naman po, kung alam niyo po yung punda, yan, yung pillowcase, 'di ba? Pwede po maglagay kayo doon ng 2 kilos ng Aqualife. Doon sa mga open pond, yung tinatawag na brackish water, yung naghahalong tabang tsaka alat, yung open water or minsan sa mga
fish cages, yung nasa may dagat na, 'di ba? Pwede po tayo doon. So ang gagawin niyo po doon kapag ganun po yung area, itutusok niyo lang po sa sa four corners. Okay? Tigda 2 kilo po per corner. Okay? Ilalagay niyo lang po 'yon. Parang ititibag type niyo siya. Lalagyan niyo siya ng kawayan or what na pwedeng itusok doon. Alam naman po 'yon ni fish pond owner kung anong pwedeng ilagay doon. And then nandoon lang po siya. Okay? So, per hectare po, again, 4 corners, tig to 2 kilos. Ilalagay nyo lang po yun once every cycle. Okay? Ganun po siya tipid lang. Okay po? Pero kung yung harvest naman po mag-i-increase, I guarantee po yung client na mas malaki po yung mapaprofit niya po dito. Okay? So, kahit gumastos po siya for our Aqua Life, 100% po balik sobra-sobra pa po yung kanyang doon binayad sa Aqualife, okay? Yung babalik sa kanya na profit. So, yan. Ito naman po, guide lang po ito for starting the ponds. Yan, yung ating biofloc. So, location, dapat i-consider po natin yung mga things to consider in preparing kung may plano po tayong mag-start ng fish pond, diba? So, location tsaka water source, yan po yung first na dapat natin i-consider. So, sa tilapia po, mostly fresh water yan. So, may mga river, spring, well, irrigation, pwede din. Sa bangus naman po, crustaceans, yan yung perfect for brackish water. So, mix of fresh and seawater, yun yung tinatawag na brackish water. Usually, sa coastal yan. Vanamay naman, brackish water din, seawater, requires clean and controlled salinity. Yan, huwag niyo pong kakalimutan yung salinity. Kailangan controlled yan, 10 to 25 ppt. Okay po? So, must have reliable year-round water supply. So, sa pangalawa naman po, soil and pond construction, kailangan yung soil, maganda rin yung klase ng soil natin. Dapat yung tinatawag na clay, loamy, yung makaka-hold ng water well. Okay? So, pond depth, o pati yung depth, yan. Bigyan ko na kayo ng tip. Pag tilapia po, 1 meter to 1.5 meter ang lalim niyan. Pag bangus po, 0.8 to 1.2 meter. Pag vanamay po, 1.2 to 1.5 meter with aeration. Kapag vanamay po, yon advisable po na may aeration. Crustaceans po, 0.5 to 1.0 meters with shelters. Pond should have inlet and outlet with filter screens to control predators and water flow. Yan. Ayan, sabi ni Sir Christopher, sodium cyanide is used to eliminate predators. Yan, to protect the fingerlings. Kaya it is an important farm protocol in aquaculture. Yan. So, yan, learning po. Yan, thank you. Yan. So, sodium cyanide, yan. Later on, explain ni Sir Christopher, pero meron ding mga cases na yung mga client, hindi na po sila nagso-sodium cyanide. Depende po kay client kung they're willing to remove na yung paggamit nun. Kasi may mga instances din po, pero kung sakasakali na sanay sila doon, so be it po, okay? So water quality, tilapia po, yan, may pH level tayo, nasa 6.5 to 8.5. Dapat ang temperature, 25 to 30 degrees, yan, fresh water. Pag bangus naman po, ang salinity, 10 to 35 ppt, 25 to 30 degrees Celsius. So, hindi po talaga pwede sa sobrang init ang ating mga alagang isda. Kaya nakakatulong ang ating Aqualife, di ba, to maintain yung dissolved oxygen niya. Okay? Yung lamig niya, okay, ng water. So, tolerant species. Vanamay po, salinity 10 to 25. pH level dapat 7.5 to 8.5. Nakakatulong din po ang ating technology, 'di ba, to increase the pH level. So, sa farming po, ginagamit din po namin yan sa soil pH. Yan, high oxygen. Crustaceans po, brackish water need clean and oxygenated water. Seed stock naman, tilapia fingerlings, bangus fry, vanamay, post larvae, PL10, yan sa mga nagpapalaisdaan, they're very familiar with this. Crab juveniles, always sourced from certified hatcheries to avoid diseases. Again guys, sa mga fingerlings na binibili nyo, make sure yung mga certified na hatcheries. Kagaya nung last time, di ko pa ito napopost, ipopost ko po siguro bukas, yung isa sa pinakamalaking hatchery, 'di ba, ng Pangasius sa Pampanga, Apalit, Pampanga. Opo. So, yun, share ko po sa inyo. Ang ganda po ng testimonial niya. Palabas na rin po yung video doon. Na naging testimonial niya is,
yung hatchery niya po before, sobrang dami ng mortality, mahihina po yung mga fingerlings, okay? Pero nung gumamit po ng ating Aqualife, grabe, grabe yung naging ano, yung na-boost yung immune system nila, naging yung survival rate po nung ano natin, ng mga fingerlings, tumaas daw po. So, sobrang masisigla. Pangasius, it's a family of hito. Yan. So, feeds po, tilapia, commercial pellets, natural feed, yan, mga duckweed, azola, pwede. Bangus po, natural pond algae yan, lablab na tinatawag, supplementary feeds, yan, Vaname, high protein pellets. Strictly monitor dapat ang Vaname. Crustaceans, trash fish, shellfish, formulated crab, shrimp feeds, yan. So, capital and labor, yan, sa tilapia po, medyo low to moderate cost ang gastos dyan. Sa bangus po, moderate. Ponds often bigger kapag bangus. Vaname po, high. Ang capital natin dyan. Needs aerator, strict management naman tayo dyan. So, crabs po, moderate but labor-intensive for feeding and monitoring. Pero meron na rin po tayong mga crabs ngayon na parang per building. Mas, napanood ko po sa YouTube, mas parang controlled siya and mas mataas yung survival rate po kapag ganun po yung style ng ating mga crabs. Ang mahal po ng crabs ngayon, grabe, super favorite ko. Sa crabs po pala, kapag bibili kayo, yan, bigyan ko lang kayo ng tip, pag bibili kayo, dapat yung tinatawag na, binakla, o yung bakla, kasi mas maganda yung nila, yung parang eggs in yellow, 'di ba? So, yun yung maganda sa crabs naman po. Yun yung parang tinatawag na mataba. So, sa market, tilapia and bangus, yan, strong local demand, Vaname, and crabs, export and premium local markets. Yan. So, steps on how to start. So, syempre, plan nyo muna, site selection nyo, identify nyo muna kung ano yung gusto nyo, kung ano ba yung location nyo, freshwater ba kayo, brackish water. Step 2, yung pond construction nyo. Step 3, yung pond preparation. Yan, yung nandiyan po yung step by step. Okay? So, nakalagay dito, choose a site with proper water availability and accessibility to markets. Sa pond construction naman, build ponds with proper dikes, gates, and drainage system. Medyo madugo po ang palaisdaan. Okay po? Design ponds according to species, depth, and management needs. Pero napakalaki po ng kitaan dyan. Okay? For shrimp ponds, install aerators and strong dikes. Yan po yung parang recommendation. Pero ngayon po, marami ng mga bioflak technology na kahit maliliit lang po na swimming pool type, nakakapagbuhay, okay? So, mas mataas po ang survival rate din po kapag naka-bioflak style po yung ating pond. So, drain and dry pond bottom until cracks appear. Yan, so sa pond preparation, remove pest. Kailangan nyo po muna tanggalin yung mga pest and predators. Yan. So, yan, Vaname is shrimp, tama. So, other use teas which is more environmental friendly in replace for sodium cyanide. Yun, at least natututo tayo kay Sir Christopher, diba? So, ayan, drain and dry pan bottom until cracks appear. Remove pest, predators, apply lime, tea seed, or yung ating Aqualife. So, no need na po mag-lime, okay? So, or other treatments. Kasama po tayo sa other treatments. Apply lime if soil is acidic, but no need lime na po, Aqualife na po ang replacement po natin dyan. Okay? Fertilized pond, yan. Organic fertilizers, pwede po yung ating Maxigrow. Yan. So, natural food in bangus or tilapia ponds. So, ito naman, water filling, yan, fill slowly to desired depth. Yan, kanina pinag-asapan natin kung gaano kalalim yung kailangan. Stocking, yan, kung ilang mga fingerlings. Nakalagay din po dito sa bangus, 3,000 to 500 to 5,000 fry per hectare or 20,000 to 50,000 per hectare. Semi-intensive na po yun. Pero kung magsa-start kasi tayo, you start small muna po, okay? So, yun nga po, kailangan nyo po munang i-stabilize po yung inyong salinity and pH level, lalong-lalo na po sa crabs and shrimp. So, next is yung mga fingerlings po. Kailangan hindi po sila over sa kanilang location. Kaya nakalagay po dito kung ano po yung parang standard lang na ilalagay natin. Hindi po sila maging pwedeng overpopulated. So, sa Vaname naman po, yan 50 to 150. Yan. So, semi-intensive din to. Up to 300 per square meter po ito. Hindi na siya hectare per square meter. So, crustacean, 1 to 2 juveniles per square meter, pond fattening. So, step 6, feeding and management. So, follow feeding schedule appropriate to species. Yan, so tilapia and bangus, feed twice daily. Twice daily po sila. Supplement with natural
pond food. So Banamay naman po, we feed them 3 to 4 times a day using feed trays for monitoring. Crabs naman po, feed trash fish, shellfish once or twice daily. So maintain water quality, again, yung salt temperature or yung temperature ng water, salinity, pH, and oxygen level. So yun po ang perfect ang ating Aqualife for that. So, yan. So, harvesting naman po, yan, sa monitoring, yan, syempre may mga biosecurity din tayo and kailangan na monitor din natin daily yan, lalo yung water smell, yung salinity, etc. And then, yung response nila kapag pinapakain and yung maganda po sa atin, lahat po natatamaan. Okay? So, harvesting naman po, ang tilapia, 4 to 6 months yan, nasa 250 to 500 grams. Okay? So, tayo po, sa maximum level tayo lagi nakakapasok kapag alagang Aqualife. Sa bangus naman po, 4 to 6 months din yan, 300 to 500 grams. Sa Banamay po, 3 to 4 months, 15 to 20 grams naman yan. Sa crabs naman po, 3 to 5 months, depends on target size, fattening cycle. Sa marketing naman po, yan, tilapia and bangus, kailangan fresh yan, di ba? Buhay. Tayo pag bumibili, gusto natin pag tilapia, tsaka bangus, buhay. Okay po? So, restaurants, wholesalers, mga local wet markets. Sa Banamay and Crabs po, higher value yan. Target exporters, lalo sa mga hotels, restaurants, and live seafood markets. Kagaya po nung client natin na may hatchery siya pero napakalaki ng panggaseous niya ng mga ponds. Gagamitan niya na daw po ng ating technology. Yung sinasa 50 hectares po yung water area niya. So yung hatchery pa lang po niya natatry na talagang the best yung Aqualife. Ngayon po, magsa-start po sila trial na po dun sa mismong pond area nila ng panggaseous. Yan. Or hito. Yung klase siya ng hito eh. Cream dory, okay? Sa English, yan, cream dory. Yan, if you're tip lang po ito, if you are just starting out, begin with tilapia or bangus, yan, medyo lower lang yung risk. Once experienced and with enough capital na, expand to Banamay or crabs, higher profit po kasi ito, but higher risk din pagdating sa management needs. Yan, so again, thank you so much everyone. I hope maraming natutunan sa Aqualife. Yung mga questions po, pwede nyo nang i-drop sa ating chat box. And don't forget to follow and share, like yung ating FB account. Yan, Liza Medalia Cabral. Pa-add po ako. Nandyan yung mga testimonial natin. So magpi-play lang po ako ng some of our videos. And Agripreneur Queen page po. Kung may mga bago dito, baka po kasi may mga bago para makita nyo po yung ating testimonial po pagdating sa fish pond. Okay po? So again, thank you so much. Sige po, hintayin ko po sa chat box yung inyong mga question while yung ipi-play po natin yung ating videos. Okay? So, thank you everyone. Ha? Andyan sa'yo, meron sa'yo yung ano. Your Agripreneur Queen. So we're here now at Minalin, Pampanga. Kasi Sir Neil, yung client natin when it comes to palaisdaan, and he has 14 hectares yung property na inaplayan niya ng ating activator and Aqualife. So Sir Neil, kamusta po yung naging benefit natin sa ating palaisdaan? Maganda yung naging resulta, siyempre. How about sir yung mortality rate? Siyempre, napababa. Hindi kagaya ng mga nakaraan na mas marami tayong nagiging mortality. Mas malakas silang kumain, mas magana. Kaya mas mabilis silang lumaki. So how about sa feed sir, kahit pa paano nakatipid naman po ba tayo using the technologies? Kasi mahirap nang makakuha sa amin yung may term kami dito na time is 2. Pero ngayon, parang malapit na natin makakuha yung time is 2 natin. Magandang gamitin natin to para mas mapaganda pa natin lalo yung ating harvest. Saka, syempre, sa water quality rin, nakakatulong siya. Sa akin ngayon, 1 million fingerlings ang inulog ko. Okay. Nakatotal ako ng 170. Compared po dun sa previous. Mas marami kasi dati nasa mga 100 lang ako, 110 sa same 1 million fingerlings. So ngayon po, 170. 170. Good. So yan nakakatuwa kasi talagang naging maganda yung outcome natin dito sa Fish Pond ni Sir Neil. Maraming salamat kasi mas marami pa tayong pond owner na tutulungan. Yan. Yan. So isa pa pong video. Yan.
Hello mga ka-agri, good day! This is Liza Cabral, your agripreneur queen. So we're here now at Lubao, Pampanga. Nandito tayo sa 5J Farm ni Atty. De Guzman. So total of 300 hectares yung kanyang property. So lahat na nakikita natin ditong palaisdaan, grabe, inline dun sa technology na meron tayo. And most special of all is yung kanilang biofloc technology na palaisdaan. So yan, so meron tayong i-interviewin kung paano yung process ng ating biofloc technology. So no other than yan, Sir Jonathan and Sir Crisanto. Yun po. Hello po, good afternoon. Ito ng ating biofloc technology. So far po, ma'am, okay naman po yung process natin ngayon. Actually, we are on our 57th day ng mga tilapia natin ngayon and mostly nasa 3 fingers na sila. Ang galing. So, Medyo- sir, gaano katagal yung buong cropping natin? Actually, sa conventional po, ma'am, aabot siya ng 4 to 6 months talaga. Okay. Pero dito sa ating biofloc technology, pinakamatagal na po talaga is 4 months. Ay, grabe. So, 2 months po yung matitipid natin. Opo. Wow. So, kumusta naman po yung harvest natin dito? Yung harvest natin dito, ma'am, actually this is the first time na nagtilapia tayo dito. Okay. Pero previously, Banamay po yung Um, nilagay natin okay dito po. because hindi consistent yung salinity dito sa gumi. Mm. Ngayon, dahil bumaba po yung salinity, kaya tilapia yung nilagay natin. Okay. Pero previously, almost 5 tons po ng Banamay na harvest natin dito sa dalawang butas natin. Wow! Grabe. So, ang taas po na ilang percentage po yung Yung ating ano survival rate natin, ma'am, nasa 92 to 96% po yung mga nag-survive sa mga tilapia doon? natin. Iba ko nakausap, 30% po happy na sila eh. Sa Opo. conventional type, tama po? Opo. Galing, opo. Tapos, paano natin, sir, ini-incorporate yung ating technology na activator and aqualife po sa ganitong klase ng biofloc technology? Yun po, in preparing po dito sa ating biofloc technology, bago po tayo maglagay ng ating mga similya is, una, tinitreat po natin siya ng activator Okay po. para mawala yung mga harmful bacteria, fungus, and even viruses kasi yung trichoderma ng ating activator, napakaganda po talaga niyang pang-treat. Then after po nun, 1 day before tayo mag-load ng ating mga similya, lalagyan natin siya ng ng aqualife natin para mabuhay na yung mga phytoplanktons natin na kailangan as natural vitamins ng mga isda. So, kahit, sir, may liner siya, okay lang po. Okay lang po siya, ma'am. TPF, normally ganito rin po yung kanilang ginagamit, naka-liner din sila eh. So, CPF also is one of our clients. So, CPF nga pala guys, siya ang pinaka-top one when it comes to palaisdaan. So, all over the world po, not only in the Philippines. So, CPF is our client. And then, sir, paano sir nakakapag-benefit yung ating technology sa ganitong klase palaisdaan? Actually, ma'am, yung benefit po na una na technology natin sa palaisdaan is una, control po talaga yung ammonia. Yung mga isda is laging quality yung tubig nila. Hindi sila walang namamatay na. Hindi tayo nagkakaroon ng fish kill katulad ng sa mga conventional talaga. Opo. Climate change po. Yes, ma'am. Especially po ngayon na i-rated po yung yung biofloc system natin, yung mga microorganism po natin, yung mga good microorganism natin, talagang malakas po sila pagdating dito sa ating pond. Kamusta po yung feeds consumption? Yung feeding consumption po is mas maganda po siya. Kasi based doon sa conventional talaga, kapag nagpi-feeds ka lang na hindi ka masyadong umaasa sa mga lab-lab, kung feeds lang, yung pinaka-consumption talaga per 1,000 is naglalaro siya from 5 to 7 bags. Pero dito, ang expect po namin is nasa 3 to 4 bags lang per 1,000. Oh, so nakasave din tayo. Makakasave din po tayo. Wow. So, sir ha, I hope you don't mind. How much po yung cost natin or expenses ng buong cropping natin na to? Sa buong cropping po, most probably yung mga total expenses po natin lahat na doon sa projection po namin is nasa
1.4 million. Okay. And yung projected sales po, according to dun, syempre, very high yung ating, 'di ba, survival rate, 'di Doon ba? po sa projected sales namin, sa 80% po, yung pinaka-gross niya is 3.7. Wow, ang laki. Sa More than 80% pa lang double. po yun, 80%. Yes. So, para Tapos, realistic sa 80%. opo, tapos yung computation po namin doon is 5 pieces per kilo pa. Grabe. Ngayon, kung magiging 4 pieces lang po is magiging 40, 4M yung ano niya, yung magiging projected niya na total sales. na total sales. Okay. So, nakakatuwa kasi very overwhelming yung technology. Yung facility nila dito, very advanced. And first time kong naka-encounter ng ganitong klase ng palaisdaan. Sobra akong nabe-bless na may mga business partner tayo na kagaya nila. So, sa lahat ng mga fish pond owner natin, I encourage you na mag-update tayo ng technology. Try natin yung ating CHT Agritech, Aqualife and Activator para mas lalong maging maganda yung harvest natin. And at the same time, 'di ba, makatulong sa lahat ng mga nagnenegosyo na kagaya natin. So again, this is your Agripreneur Queen. Maraming salamat, sir. Yan. So, okay po ba yung video natin? Guys, okay lang ba, Favor? Pwedeng screenshot lang muna tayo ba kasi may mga nagle-left na. So, okay lang po pakita ng inyong mga videos. Yan, kung gising pa sila. Yan, mag-screenshot muna tayo para dun sa kailangan na pong umalis. Okay na? Para may souvenir naman po ako sa inyo. Yan. So, GM, bilang ka na lang. Yan, smile po sila. Ready na po? Ayan, may humahabol pa, saglit. Yan. Okay, smile na. Okay na po. Yan. Thank you sa mga smile nyo. Yan. Winner ang mga smile ng bawat isa. So, okay po ba? Wala po tayong question sa ating Aqualife? Okay lang, Ma'am Shera. Okay lang po. Yan. Okay po ba? So, yan. Moving on. Okay na tayo sa Aqualife. Pag may mga follow-up questions, don't forget to add yung ating Classic World main. Yun po yung admin natin. Kung may mga questions kayo, may mga gusto kayo, presentations or pwede nyo pong makuha. Basta po official distributor po tayo, okay? Okay po. So, ready na ba sa ating pang-health naman? Ayan, ang Aqualife po ba ay sa fish pond lang ginagamit? Maski din ba ito sa fish cages? Yan, nabanggit ko po kanina, sir, meron po tayong method 1 and method 2. Method 1 po yung para sa ating fish pond na yung conventional type. And sa mga, yung may mga irrigation lang, ganyan. And sa fish cages po, meron din naman po tayo. So, yung sa fish cages po, yun yung sa method 2. Tinutusok lang po siya sa 4 corners po. Tigda 2 kilo po per corner. Ilalagay nyo lang po siya sa cloth, sa katsa, or yung parang, yung sako na katsa po, or yung pillowcase. Yung gagawin nyo po siyang tea bag type. Okay? So, doon nyo po lalagay. Tig 2 kilos po per corner. Yan. So, sa isang, isang cycle, bali 8 kilos po yung magagamit nyo. Isang beses nyo lang pong lalagyan ng tig 2 kilos per corner sa isang cycle na po yon. Okay? So, sa aquarium, aquarium po minimal lang. Okay po? Observe nyo lang po. Baka mag-observe nyo lang po. Kung maliit lang naman na aquarium, kurut-kurut lang. Okay? Observe nyo lang kasi baka mag-algae. Sobrang bilis, ma'am. Di nasundan. Ayan. So, again, sir, may dalawa pong method. Yung method po na normal type po ng fish pond. Pangalawang method po, yung sa mga brackish water, yung mga fish cages, pwede po tayo. Okay po? So, nilalagay lang po siya, again, sa 4 corners po. Kapag open po yan, nasa fish cages lang, 4 corners po nung inyong fish cage.
Tutusok nyo lang po doon, lagay nyo lang po sa punda, tigda 2 kilo po per corner. So sa isang cycle po, nasa 8 kilos po yung magagamit natin, okay?